So ano yung dalawang pinag-usapan natin ng mga nakaraang week? Una ay saving faith. So napag-aralan natin na meron palang isang uri ng pananampalataya na kung saan itong pananampalataya na ito is nakatutok sa pananampalataya kay Kristo para sa kaligtasan ng kaluluwa. Maraming pananampalataya dito sa lupa pero hindi lahat ng pananampalataya nakakapagligtas ng kaluluwa. Tapos nun, natutunan natin na hindi ka pwedeng sabihin mong nanampalataya ka sa Panginoon pero hindi mo naman nakita na makasalanan ka. So pinag-aralan natin yung tinatawag na biblical repentance. Pinag-aralan natin pinaka-ibig sabihin ng pagsisisi. Sa ibig sabihin sa Bible kasi maraming pagsisisi. Nalaman natin yung mga paiyak-iyak pala, no, patutulo pa ng uhog. Hindi pala pagsisisi ang tawag doon, hindi pala repentance. Remorse lang pala. Kaya makakakita ka ng mga pagkatapos ng iyak, pagkaraan ng ilang linggo, ilang buwan, balik sa dating kasalanan, mas malala pa. So ang repentance pala ay pagbabago ng isip. Na makita mo na makasalanan ka, hindi ka mabuti, taga-impyerno ka talaga, at kahit anong gawin mo, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. At yung katotohanan na yon ang magpupush sa'yo para ilapag ang pananampalataya mo kay Kristo, yun na yung saving faith. So ngayon, pag naligtas ka na, ano nang gagawin mo? So pag-usapan naman natin yung tinatawag na ayaw ng marami pag-usapan. Yung tinatawag na baptism. Let's talk about hindi lang basta baptism. Hindi lang basta binyag. Let's talk about believers baptism. Believers baptism. So ito ay partikular na baptism o baptismo o tinatawag na binyag. Hindi to basta kahit sino pwede binyagan. Dito ho, may partikular lang tayong kandidato sa baptism o binyag. At yun yung pag-uusapan natin. Sa Mark chapter 1, verse 9 hanggang 11, tayo muna tayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Basahin lang natin. Mark chapter 1, verse 9 hanggang 11. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens open, and the Spirit like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven, saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Maaari na po kayong maupo. So dito po iikot yung ating pag-uusapan. Pansinin niyo po itong sinabi sa talata na, and straightway coming out of the water. Mga kapatid, pansinin niyo po yung word na straightway coming up out of the water. Diyan iikot yung pinaka pag-uusapan natin. Sabi diyan, lumabas daw si Jesus Christ sa tubig. So ibig sabihin, galing siya sa pagkakalubog sa tubig. Ngayon, ang unang tanong, what is baptism? Pag sinabing baptism, ano bang ibig sabihin ng word na baptism? Ang baptism po ay galing po siya sa Greek word na baptizo. Ibig sabihin is to dip, lumubog, to plunge. To plunge, ibig sabihin, pumunta sa ilalim ng tubig. Kaya maaalala nyo po yung iced tea na Nestea. Nestea plunge, yung tinatawag na commercial. Tapos magpapatihulog dun sa tubig, di ba? Okay, yun yung commercial na yun. Tapos lulubog sila, tapos refreshing yung dating daw. So sabi dyan, to immerse, ibig sabihin, lumubog. So, ngayong naipaliwanag natin yung pinaka-literal na ibig sabihin ng baptism, anong kinalaman nito sa pagsunod natin sa Panginoon? Bilang ligtas na. Sinasabi mo, ligtas ka na, may buhay na walang hanggan ka na, sumampalataya ka na kay Jesus Christ. Anong kinalaman niyan doon? Anong nilalarawan ng baptism? Anong ipinapahayag nito sa mundo? Ano yung sinasabi niya patungkol sa akin bilang ligtas? So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga ako, believers baptism ito. Hindi to kahit kaninong baptism. Sa mga ligtas lang. Kaya kung ligtas ka, you listen very carefully. Amen? Okay. Letter A. Baptism is the first step of obedience after believing. Pag sinabing baptism is the first step of obedience after believing, sinasabi dito, yung baptismo,
Bautismo, binyag, yan po ang unang hakbang sa pagsunod pagkatapos mong sumampalataya kay Jesus Christ. Ngayon, kung hindi ka pa sumasampalataya kay Jesus Christ, hindi mo kailangang humakbang sa pagsunod. Kasi ang baptism ay para lang sa mga nagrepent na sinner na sumampalataya kay Jesus Christ bilang tagapagligtas. Ngayon, kung ikaw ligtas na, ito ang unang hakbang ng pagsunod na gagawin mo pagkatapos mong maligtas. Because the Lord commanded baptism. Magtatanong ka, bakit? Kasi ang Panginoong Hesus natin, iniutos niya na ang bawat mananampalataya niya ay magpabaptize. Tignan niyo po. Sa Matthew 28:19. Matthew 28:19. Anong sabi diyan? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, ang nagsasalita ho dito ay ang Panginoong Hesus. So, ito po ay hindi suggestion o mungkahi. Ito po ay command, utos. At kilala po ito ng mga Kristiyano bilang the Great Commission, na kung saan, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang church, humayo kayo. Kaya nga po, sumusuporta ang church na to sa missions. Ito man ay local or world missions. Amen? At the same time, sinabihan, hindi lang humayo, kundi ituro. Sa pagtuturo, kasama na po yung gantong klaseng uri ng pagtuturo, yung ginagawa ko po sa inyo. At the same time, yung preaching. Pero ang tinutukoy po dito na pagtuturo is yung pag-share ng gospel. Amen? Gospel nino? Ni Jesus Christ. Hindi po gospel ng Baptist o kahit anong Christian group. Kapag gano'n na po, ang turo ay diretso po kayong impyerno na. Okay? Kailangan gospel lang ni Kristo. Malinaw. Malinaw ho tayo, ha? Pero pag naituro na daw, at itong mga naturuan ay tinanggap o sinampalatayanan si Jesus Christ at yung gospel niya, may sunod daw gagawin. Baptizing them. So yan po ang unang hakbang sa pagsunod ng isang mananampalataya. Ngayon, kung hindi ka naman talaga mananampalataya, yung uri ng mananampalataya na sinasabi ko, hindi mo kailangang magpa-baptize. Hindi mo kailangang magpabautismo, hindi mo kailangang magpabinyag. Hindi po. Kasi kailangan mo munang maligtas. Okay. So, bakit kailangan sundin? Kasi utos. Iniutos sa lahat ng mga believers. Sino nag-utos? Sino pa? Edi yung tagapagligtas mo na sinampalatayanan mo. Siya yung Panginoon ng buhay mo. Kung Panginoon siya, dapat siya ang nasusunod. Kaya nga yung mga nagsasabi na sumampalataya na sila sa Lord Jesus Christ, siya na ang personal savior nila, pero ayaw magpabaptize. Hindi ko po sinasabing di ka ligtas, pero nag-iiwan ka ng isang malaking question mark. Isang malaking tandang pananong. Kasi kung talagang tagapagligtas mo siya, at ginawa mo siyang Panginoon din ng buhay mo at Diyos, bakit merong command sa Matthew 28 verse 19 na pagkatapos mong maturuan o masyara ng gospel at sumampalataya, ayaw mo magpabaptize? Meron ka bang valid reason para hindi yun gawin? Kasi kung maghuhukayan po tayo ng scriptures, lalo na sa New Testament, kasi mga New Testament believers tayo eh. Nasa grace period tayo eh. May kita mo lahat na sumampalataya, matik nagpapabaptize. Hindi nga yun umaabot ng 1 month. At the same time, kung ikaw ay nagsasabing believer ka na, Christian ka na born again ka na talaga, siya na yung tagapagligtas mo, maliban sa nagiiwan ka ng question mark, dahil yun ang unang step of obedience after believing, dinidisobey mo yun. Kasi command yun eh. Command yun sa church, at kapag pinairal yun ng isang local church, kagaya nito, tapos ayaw mo, hindi naman yung church yung nagdi-disobey. Ikaw. At sa unang sabak pa lang ng lakad mo sa pananampalataya, usapang believer's baptism pa lang, disobedient ka na kagad. Isipin mo na lang, kung dinidelay mo yung baptism mo after mong maligtas, dinilay mo ng 1 month, 2 months, 3 months,
Eh, yun ang first step. Ilang months ka na kayang nagkakasala, di sumusunod. Kasi delaying is disobeying din po yun, ha? Feeling mo, hindi. Pero, kung uhukayin natin sa Biblia, dinidelay mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi ko po alam sa inyo, pero ang alam ko, yung mga karakter sa Biblia, kagaya ng Utopian eunuch, siya nagtanong, ano nakakahadlang may tubig? At hindi mo ako binabaptize. Sabi niya kay Philip. Sa panahon natin ngayon, gusto ng mga churches na magbaptize, yung nagsasabing believer na sila, gusto nila magkaroon ng kakapusan sa tubig. Hindi ko po alam sa inyo. Nagtataka lang ako. Tanong lang. Diba? Pero kung hindi ka saved talaga at save-saban ka lang, hindi mo naman kailangan ng tinatawag na baptism na to. Kasi in the first place, hindi ka naman believer, hindi ka papunta ng langit, at hindi mo kailangan i-identify ang sarili mo kay Jesus Christ. Hindi ka po kasama dito. Ito ay exclusively lang for believers. Amen? So, paano pag nagpabaptize ako, di ako saved, nabasa ka lang, sayang lang. Pero member ako ng church. Oo, pero hindi ka member ng family of God. Di ka saved. So pag namatay ako, saan ako? Alam mo kung saan. Okay? Malinaw po Kasi naturo naman natin na nakaraan, no? Hell is real. Kung gaano ka totoo ang heaven, ganun din ang hell. At ang church na to, hindi po tayo naniniwala na ang hell ay figurative, Meron kasi mga Christian group naniniwala, ano lang yan, para i-explain lang yung pakiramdam. Ay, hindi po. Kung meron pong ganon, sana naintindihan natin na ganon. Sana sinabi ni Jesus Christ na ganon. Siguro yung ibang mga gumawa ng mga books, na mga pastor, yun yung sinasabi nila. Pero sino bang paniniwalaan mo? Yon o si Jesus Christ? Pag naniwala ka doon, sa ginawa niyang book, kesa dito sa the book na to, talo ka. Okay? So, kaya po ako, maingat ako sa mga binabasa ko. Mamaya, kala mo parehas lang kayo ng sinasabi, pero magkaiba pala. Kasi itong mga tagapagturo na to, subtle. Kala mo, ang kaligtasan nila, whosoever, yung pala, sila-sila lang ang pinili. Which is, nakakatakot pong paniniwala yun, Ibig sabihin, kahit gusto mong sharean yung nanay mo at tatay mo, kundi siya pinili ng Panginoon, mamimilipit ka sa lungkot at sakit kasi kahit anong gayon mo, hindi na maliligtas yung tatay mo. Pero praise the Lord. Ang sabi sa Bible, whosoever. Whosoever. Nakukuha niyo ho? Letter B. Maliban sa ito ay first step of obedience ng isang believer sa Lord Jesus Christ. Letter B. Baptism is a picture of the gospel. Kaya sinasabi ko, huwag kang magpabaptize kung hindi ka naman ligtas. Ibig sabihin, pag hindi ka ligtas, hindi mo tinatanggap na yung kamatayan ni Jesus Christ sa krus at pagkakalibing niya at pagkabuhay niya muli ay para sa'yo personally. Huwag. Sayang lang. Mahal ang tubig. Ibigay mo sa mga karapat-dapat. Kaya po ako, hindi ako nagbabaptize ng hindi talaga saved. Pero kung meron mga nagpabaptize po sa akin, nagpapanggap save, hindi ko po yung problema kasi alam ko naman po kung sino yung dapat i-baptize. Kaya, wag niyo pong pagsinungalingan kasi wala pong langit-langitan sa nagliligtas-ligtasan. Ang nag-iintay doon, dagat-dagatan sa kabila. Okay? So, tignan niyo po. Picture ng gospel. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 hanggang 4. For I delivered unto you first of all that which also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. Pansinin niyo yan, lahat ng mga tinupad ng Lord Jesus Christ na kaganapan sa kanyang buhay, pagkapako, pagkamatay at pagkalibing, laging according sa scriptures. Kaya ang church na to, lagi tayong according sa scriptures din. Okay? Ang believer po, ang tinatawag na believer's baptism, ito po ay pag-identify mo publicly ng iyong sarili. Ano yung ina-identify mo sa publiko? Sinasabi mo sa harapan ng buong mundo o ng public na ang sarili mo ay kay Jesus Christ na. Ito po ay symbolic.
para sa mga believers, sa ating mga sumampalataya na. Ito po ay simbolo ng kanyang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli. Kaya pansinin niyo po, kapag binabaptize ang isang mananampalataya, di ba nilulubog? Tama ho ba? Tapos iaahon ulit. Siguro naman ho, lahat tayo nakakita na ng ganong eksena. Ikaw man ay katulad namin ng pananampalataya o hindi. Pamilyar kayo sa ganon. Amen? Kasi tinan nyo po, kapag ang isang tao namatay, ibinabaon siya sa lupa. Natatabunan siya ng lupa. Kaya yung sinisimbolo ng paglubog, yung pagkakalibing. Amen? At yung nananatili siya sa ilalim, yung kamatayan ni Jesus Christ. Yung pag-ahon, yung pagkabuhay ng 3 araw, resurrection. Kaya hindi po nananatiling yung nilubog sa tubig, nanatili na lang doon. Iniahon pa rin. Kasi symbolism yon. Na ano? Na yung isang believer na lumapit, sinasabi niya, na niyayakap ko yung katotohanan, na yung kasalanan ko, na napako na sa krus kasama ni Jesus Christ, Galatians 2:20. Amen? At yung kasalanan na yun ay nailibing na, patay na yon, yung dating ako, na makasalanan at namumuhay sa kasalanan, patay na, yung umahon, resurrection, bagong buhay kay Kristo. So yun po ay tinatawag na identification. Ina-identify mo yung sarili mo. Na ang buhay mo na ngayon ay para na kay Kristo. Why? Kasi yung believer's baptism ay larawan ng gospel ni Kristo. Ano ulit yung gospel ni Kristo? Death, burial, resurrection. Kaya pag meron kayo nakitang binabaptize na tao, ibig sabihin sumampalataya yon. Sa 3 yon. Na yung kamatay ni Kristo para sa Kanya. Yung pagkakalibing ni Kristo para sa Kanya. Yung pagkabuhay ni Kristo para sa Kanya. Para sa katubusan ng kasalanan niya. Nakukuha nyo? Kaya kung alam mong sumampalataya ka na, anong nakakahadlang para hindi mo lakaran ang bagay na to? Maliban sa ito ang unang hakbang sa pagsunod, kapag dinidelay mo yung pagpapabaptize bilang ligtas, sinasabi mo, wala akong natanggap na ebanghelyo. Wala akong narinig na preaching about His death, burial, and resurrection. Walang nakarating sa akin ganun. Eh sinasabi mo, sumampalataya ka eh. Parang pinapasilungalingan mo tuloy na nagpadala ang Panginoon ng saklolo para marinig mo ang kaligtasan ni Jesus Christ. Nakakahabol po? Okay, malinaw ha? So makikita ho natin sa pangatlo, sa letter C. Baptism is a public testimony. Ito po ay public na testimony o publiko, pampubliko na pagbibigay ng tinatawag na testimonya o pagpapatotoo. Na ano? Sumampalataya na ako kay Jesus Christ. Nilalantad mo yung sarili mo. Hindi mo itinatago. Kasi maraming ganyan sa panahon natin eh. Christian pero pag nalaman ng family, ng barkada, nahihiya, naa-ashamed. Pero sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel. At isa sa paraan na pinapakita mong hindi mo ikinahihiya ang Panginoong Yesus is yung tinatawag na believer's baptism. Inihahayag mo sa harapan ng kanyang church, maging na mga bisitang makakasaksi kung meron man doon, na walang dapat ikahiya kay Kristo. Ipinagmamalaki ko pa na siya ang aking tagapagligtas at ang aking Panginoon. Siya ang aking Diyos. So ito ay deklarasyon na ang buhay ko simula ngayon ay ini-intention ko na, sinasadya ko, kinukumit ko. Itong bagong buhay ko sa Kanya, para sa Kanya. Kaya nga crucified with Christ. Not I, but Christ. Nakukuha niyo ko? Pero ang tanong, Pastor, does baptism make one a Christian? Hindi. Kahit ilang beses kang magpabaptize, hindi ka magiging Christian. Isa yan sa 2 ordinansa sa church ng Panginoon. Una, Lord's Supper, at itong tinatawag na believer's baptism. Pero kahit alin doon sa 2 ordinansa na yon, mag-take ka na mag-take ng Lord's Supper, magpabaptize ka na magpabaptize kung saan mo man church na natupakin ka na, nagpabaptize ka dito, tapos tinopa ka, nag-church hop ka na naman, sa iba na naman, pabaptize ka din doon. Walang bisa yon kung hindi ka saved. Walang ibig sabihin yung Lord's Supper sa'yo, pati yung baptism. Dahil lahat yun ay sumasalamin sa gospel.
kailangan mo munang maligtas. So pag nag-take ka ng Lord's Supper, di ka maliligtas. Yung tanong natin, does baptism make one a Christian now? Kahit ilang beses ka pang ilubog pa ulit-ulit, kahit iba't ibang simbahan pa yan, kahit anong Christian group pa yan, pero ikaw ay hindi sumampalataya sa bugtong na anak, walang ibig sabihin niya na basa ka lang. Miyembro ka sa lahat ng yon, kung saan ka binaptize, pero iba ang pagiging miyembro sa local church, sa pagiging miyembro sa pamilya ng Diyos. Nagiging miyembro sa pamilya ng Diyos ang isang makasalanan kapag sumampalataya siya kay Jesus Christ. Nagiging miyembro ang isang makasalanang sumampalataya kay Jesus Christ na miyembro ng pamilya ng Diyos. Oras na magpabaptize siya. Malinaw? So, vast of people sa ating panahon believe that baptism makes one a Christian. May mga religion, they fully believe that. Pero, biblically speaking, kung babasahin po natin yung Holy Bible at kung nire-respeto natin yan na holy yan, Word of God yan, it does not. Hindi po. Personal faith po o yung tinatawag na saving faith sa Lord Jesus Christ. Yon, doon nagkakaroon ng Kristiyano. Yun ang dahilan kung bakit ang isang tao nagiging Kristiyano. True Christianity is not a religion. It is a personal relationship sa Lord Jesus Christ. Baptism is only a picture and testimony of one's faith. Hindi po yun ang saving faith. Kasi sa Holy Bible, sa Word of God, ang sabi, ang good works natin, nating mga tao, ay hindi makakapagligtas o makakapagbura ng kasalanan ng isang tao. Hindi rin magdudulot ng salvation sa kaluluwa ng isang tao. Same is true. Kung yung mabuti nating gawa, walang power para bigyan tayo ng tinatawag na eternal security or eternal life, how much more ang isang tubig lang? Amen. Hindi po nakakapaglinis ng kasalanan ng isang tubig. Ang nakakapaglinis po ng kasalanan, sabi sa Bible, is the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Yun ang sasampalatayanan mo. Hindi yung tubig kung saan ka nilubog. Okay? Nakakahabol? Amen. What is the mode of baptism? Anong mode ng baptism ang dapat nating makita? Nakakalungkot lang ho kung iisipin ng ating bansa na turingan tayong Christian country pero wala akong masyadong nagdi-discuss patungkol sa ano ba yung mode na dapat umiiral sa usaping baptism. Kung meron man ho na tama yung mode, hindi masyadong marami ang naaabot. Tapos yung mga mali naman yung mode, talagang may resources sila. Maraming naaabot nga lang, ang biblical yung mode. Katotohanan po kasi, sa bansa natin, ang brand ng Christianity dito, yung pinaka-practice nila sa Christianity nila, yung tinatawag na sprinkling and pouring. Yung tinatawag na wisik at buhos, which is yung typical na naatinan mong binyagan. Na winiwisikan sa ulo yung baby, binubuhusan ng tubig sa ulo yung baby, yun po yung pinaka-mode nila. Pero kung babalikan ho natin doon sa introduction ng ating lesson, yung ibig sabihin ng baptism, hindi ko tutugma. Kasi ang sprinkling ay wisik, winiwisikan. Tapos yung pouring, binubuhusan, which is yung nasaksiyan natin. Tapos magpapapicture tayo, hilera tayo, mga ninot-ninang tayo. Pero doon ho, sa inaral natin kanina, lalo na doon sa original na salita niya, sa Greek, yung tinatawag na baptism ay baptisma. Anong ibig sabihin? Immersion or dipping. Pagdating naman doon sa Greek verb, baptizo, anong sabi? To dip, to plunge, to immerse. So napakalayo po ng wisik at buhos. Wala ho ako makitang paglubog doon. Kung pinag-uusapan natin Christianity, dapat ho ang pundasyon ng ating mga practices, Bible. At kung ano yung klase ng baptism na ginawa nila sa Bible, yung biblical na baptism, yun dapat ang makita sa atin. Kung di ka pa rin kumbinsido, paano ba binaptize si Jesus Christ? Winisikan sa ulo? Binuhusan ba ng tubig sa ulo?
O pumunta siya kay John the Baptist sa Ilog Jordan at nagpalubog siya. Baptisma, baptiso, immersion, yun ang biblical baptism. Nating mga believers. Hindi po ako nakikipagdebate. Binibigyan ko pong liwanag sa inyo. Bakit ganun, no? Yung practice ng mga kababayan natin nagsasabing Kristiyano sila. Sinasabi nila susundan nila yung yapak ni Jesus. Pero sa uri pa lang ng baptism niya, iba na. And by the way, si Jesus Christ ay hindi nagpabaptize as an infant. Hindi siya baby. Ano yun? Gumapang siya papunta kay John the Baptist? Sabihin nyo ng parang pilosopo ka, pastora. Hindi po ako pilosopo kasi alam ko po na 30 years old siya noon. At naglakbay siya na napakalayo para puntahan at sadyain si John the Baptist. Ibig sabihin, alam niya yung pinapasok niya. So ang isang mananampalataya na sumampalataya kay Jesus, meron na siyang tamang kaisipan na gawin ng isang bagay. Bakit? Kasi nakasampalataya nga siya kay Jesus Christ eh. At alam niya yun yung first step. Command yun. Habang ang isang baby at sanggol, wala siyang palag. Wala siyang kaalam-alam. Kaya tignan niyo po, kapag yung mga kababayan natin naglakihan, ang kanilang pagiging Kristiyano ay doon lang sa baptismal certificate and then wala silang pakialam doon sa religion na yon. It so happen na yung kanilang parents ay masyadong devoted doon sa religion na kanila, pero doon sa mga truths ng Bible, wala silang pakialam. Pag tinanong mo sila sa Bible, kahit laki sila sa Christian family na sinasabi nila, makikita mo yung kanilang mga beliefs, pang-atheism, pang-agnostic, skeptics, pang-hecklers, walang Diyos, pang-lefties, pang-komunista. Why? Kasi, binaptize sila na hindi nila naiintindihan. Hindi sila binigyan ng tsansa. Si Jesus Christ at yung mga mananampalataya niya, nasa tamang gulang. Amen. Yeah. At alam ng mga mananampalataya ni Jesus Christ, gagaya ni Pedro, na siya ang Christ. Kaya nga nagpabaptize sila eh. Kaya nga ibinigay nila yung buhay nila eh. Amen. Ikaw ba magpapapako ka ba ng pabaliktad sa krus kagaya ni Pedro kung alam mo naman na si Jesus Christ at yung mga pinagsasabi niyang Messiah siya, isa lang malaking hoax? Nakuha niyo, ibibigay ba ng mga Kristiyano sa Book of Acts ang kanilang buhay sa persecution kung hindi talaga nila nasaksihan na nag-ascend si Jesus Christ? Isang malaking kalokohan lang yon. Imagine mo, yung sobrang daming mga mananampalataya, tapos dali natin sa courtroom, nagpapatotoo, nakita namin siya, umangat talaga siya. Tapos sasabihin mo, hoax. Right. Amen. Nakuha niyo, ho? So, hindi po ako nangingritiko. Gusto lang natin sabihin kung ano yung nasa Biblia natin. Right. Amen. Amen. Actually, nasa Biblia nyo rin yan. Ang problema lang, maraming na-o-offend sa mga bagay na nasa Biblia rin nila na kapag binasa ng iba at pinaliwanag sila, nagagalit sila. Basahin mo kasi para di ka magalit. Doon sa nasa likod ng pulpito, makikita mo, same. Pinagsinungalingan nila ako, hinayaan kasi natin. Kasi hindi natin binuksan yung Bible. Siguro may ganung part, pero may kasalanan din tayo. Kasi tumango lang tayo ng tumango. Pero ngayon, binubuksan ng Panginoon yung mata natin, sa kanyang salita, kita natin, malinaw, si Jesus Christ nasa tamang edad. At ang klase ng baptism niya na sinusundan ng mga mananampalataya niya ay lubog. Okay? Tingnan niyo po. Mark, chapter 1, verse 10. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens open, and the Spirit like a dove descending upon him. Straightway, diretso, coming up. Ibig sabihin, kung coming up, galing sa ilalim. Okay? Saan daw ilalim? Out of the water. Lumabas siya sa tubig. So si Jesus Christ ay nagpabaptize kay John the Baptist sa Ilog Jordan. At ang Ilog Jordan ay nag-i-exist pa rin ngayon. Okay? So nung nilubog siya, inangat siya straightway. Hindi naman pwedeng sabing straightway, coming up. Tapos binuhusan lang pala sa ulo. Winisikan lang pala. Ano yon? Napakalayo ng description nun. Pero dito, napakalinaw ng description o yung
pagpapaliwanag ni Apostle Mark. Kahit nga sa Matthew, nakita natin to, sinabi to ni Matthew. So dalawang apostoles na ng Panginoon na nagpapatotoo. Straightway coming up out of the water. So, letter A na makikita natin, no? This is the manner in which the Lord was baptized. Kung ikaw ay tagasunod ni Jesus Christ at ikaw ay may desire na magpabaptize, dapat ang mode, immersion. Kasi ang sinusundan mo, hindi naman religious leader sa panahon natin ngayon at mga teachings nila. Kaya nga, Christian, yung unang linya doon sa Christian, di ba? Christ, tapos I-A-N. Kaya naging Christian. Kasi ang una, Christ. Ibig sabihin ng Christian, tagasunod ni Kristo. Ngayon, kung susundin mo si Kristo, dahil ang unang hakbang sa obedience ay baptism, dapat yung mode ay immersion, lubog. Kasi yun yung pinakita niyang baptism niya. Kasi nga, na-identify mo sarili mo sa kanya. Paano mo i-identify? Ibang mode yung ginawa mo. Paano mo ma-identify sa death, burial, resurrection ni Jesus Christ, ang wisik at buhos? Wala identification doon. Pero dahil ina-identify mo na save ka na, at dahil sa tagapagligtas mo, kailangan yun yung mode. Amen. Nakukuha niyo ho? At publicly ginawa to ni Jesus Christ, hindi to secret. Kaya nga meron saksi. Sino yung saksi? Si Matthew. Ganyan yung sinabi niya rin na verse. Si Mark. At yung iba pang mga tagasunod. Okay? So sabi dyan, lumabas siya sa tubig, malinaw, hindi wisik. Sabi dyan, lumabas siya sa tubig, malinaw, na hindi siya binuhusan ng tubig sa ulo. Malinaw ho na immersion yan. So result, yan ang dapat nating sundan. Kung saved ka na, at nilalagay ng banal na spirito sa puso mo ngayong umagang ito na magpabaptize, ito ang tamang uri ng baptism. Letter B. Maliban sa Panginoon, yung mga nakasaksi na tagasunod niya, sinundan yan. Okay? This is the example of the early Christians. Nakita nila sa Panginoon, kaya sinundan nila yung yapak ng Panginoon. Kasi ang Christianity, hindi magiging Christianity kung wala si Jesus Christ. At wala silang ituturo na gospel, at hindi maituturo ni Pablo yung tinatawag na death, burial, at resurrection niya, at itong baptism na to, hindi natin ito mababasa sa Acts 8:38 hanggang 39, kung hindi ito yung example na sinundan ng early Christians. Tignan niyo po. Chapter 8 ng Acts, verses 38 and 39. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water. Yeah. Both Philip Amen. and the eunuch, and he baptized him. Amen. 39. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Balik po tayo sa verse 38. So, konting background story. Si Philip, na-encounter niya itong eunuch na ito, tapos sabi niya, naintindihan mo ba yung talatang binabasa mo? Sabi niya, hindi. Maliban na lang kung may magturo sa akin. Ngayon, tinuro ni Philip. Naintindihan. Tapos nakita ng eunuch, oh, ayan, may tubig. So, makikita niyo po, hindi kaila sa kanila yung practice na kapag ikaw ay nasa isang religious na usapin, na yung mga mananampalataya nilulubog. Nakikita niyo, sabi niyo, ayan, may tubig, oh. Ano nakakahadlang para i-baptize mo ko? Sumagot si Philip, pwede kita i-baptize. Maliban na lang kung sasampalataya ka kay Jesus Christ. Verse 36. And as they went on their way, there came unto a certain water. And the eunuch said, see, here is water. What doth hinder me to be baptized? Ano nakakahadlang para hindi mo ako i-baptize, ibautismo, o binyagan? Sumagot ngayon si Philip, na alagad ng Panginoon. And Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Anong reaksyon ngayon ni Philip? Sa 38, and he commanded the chariot to stand still, pinahinto. And they went down both. So pumunta sila dun sa tubig. Si Philip ang taga-baptize doon sa eunuch, and he baptized him. Hindi po ang nangyari ganito nung sinabi ng eunuch, sumasampalataya ako na si Jesus Christ ang Son of God. Hindi po ganito yung nangyari.
wait lang, bababa ako, may tabo ka? Tapos bumaba, tapos sumalok ng konti, tapos bumalik doon sa yunok, patakbong bumalik doon sa yunok, tapos sinawsaw yung kamay. Dinip naman, immersion naman yung daliri. Tapos winisikan sa ulo. O kaya, higa ka, bubuhusan kita, tapos medyo nalulunod-lunod pa yung yunok. Meron po ba kayong nabasang ganun? Wala. Anong sabi? Both of them. Pumunta doon sa water. Pero alam naman natin kung sino yung ibabaptize doon, ilulubog. Siyempre yung yunok na sumampalataya. So malinaw ho na ito yung sinundan ni Philip, nila Matthew at Mark, kasi ito rin yung practice ni Philip na prinactice niya doon sa tinatawag na eunuch na tumanggap sa Panginoon. Kaya nga ang tanong ano ba nakakahadlang sa mga nagsasabing, Pastor, naligtas ako no mag-preach ka ng ganito, save na po ako Ako naman magtatanong sa inyo, ano nakakahadlang, bakit di kayo nagpapabaptize? Ako, meron ako idea, kasalanan. Tsaka na lang po ako magpapabaptize pag natanggal ko na tong kasalanan na to. Hindi mo yan matatanggal nang wala si Kristo. Amen. Kailangan mo munang sundin yung unang hakbang. And then, hayaan mo ang Panginoon. Progreso, bilang ligtas, na siya ang magtanggal sa iyo niyan. Ang makalaga, positionally saved ka na, at yung journey mo dito, biglang pilgrimage ng Panginoon, magawa mo. Pero kailangan mo munang i-identify yung sarili mo. Okay? So, letter C. This is the only mode that fits the biblical meaning. Immersion lang po ang only mode na nagpipicture sa death, burial, resurrection ng Lord Jesus Christ. So, yun lang ang tanging symbolism na fit. Si Jesus Christ pinasok sa libingan, nasa loob ng libingan, same sa isang believer, pinasok sa tubig, lumubog sa tubig, o nailibing sa tubig, si Jesus Christ lumabas sa libingan, same sa believer, umahon sa tubig. Kaya nga po, sa Romans chapter 6, verse 4, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So pag umahon ka na, dapat i-practice mo na yung bagong buhay kay Kristo kasi yung lumang ikaw, nalubog na, nalibing na kasama niya. Yun yung pinipicture ng tinatawag na believer's baptism. Saan mo ilalagay yung wisik ngayon? Wala. Saan mo ilalagay ngayon yung buhos? Wala rin. Kasi walang ganong event na nangyari sa buhay ni Jesus Christ. Walang verse. Kaya sa mga nagsasabi na save sila dito, ang tanong, kailan? Kasi alam mo yung petsa, buwan, taon ng pagkakaligtas mo. Pati oras alam mo. Kaya mong patotohanan na save ka talaga. Tapos na tayo dyan. Punta na tayo sa unang hakbang na dapat nating ginagawa. Okay. So sinasabi mo, ligtas ka na, praise the Lord, masaya ako para sa'yo. At yung church na to nagamit sa'yo, yung preaching ko nagamit sa'yo, ang lahat ng credit sa Panginoon. Praise the Lord. Pero sana, aking samo, sundin mo ang Biblia. Hindi ko po ito sinasabi para magparami ng numero. Hindi ho. Kasi yun po talaga ang practice ng mga Kristiyano. Do it publicly. Identify yourself. Kung talaga naligtas ka, nasa iyo na yung eternal life, bagong nilalang ka na, meron kang new life in Christ, ang baptism o believer's baptism, ang pinaka-epektibong paraan para magbigay ng testimony sa mundo, publicly, na si Jesus Christ binago ang buhay ko. Amen? Pagsigawan natin, tagalangit tayo, pambira, nung mga di nga pa natin kilala si Jesus Christ, nasa mundo pa tayo. Hindi tayo marunong mahiya Talagang pinaninindigan natin yung kawalangyaan natin Sorry dun sa word pero yun talaga siya Diba? Di tayo naiyak kahit sa mga parents natin, kahit kanino, tapang natin. Pero ito, gagawin mo yung tama at mabuti sa harapan ng Lord bilang kakaligtas lang. Ngayon ka pa, dinaga. Dapat po mas tapangan natin kasi kasama na natin ang Panginoon. Yung ginagawa natin, pagsunod sa Kanya.
Kaya the question is, sa ating conclusion, when will you be baptized? Amen. Kailan ka ibabaptize? Ako nasasagot, dapat as soon as possible Amen. after mong maligtas.